Kumusta ato ang ibuok usak semana? Ha? Glory to God. Praise God. Ang tubag papaghihapon sa atong mga kasing-kasing is nagapadayon nga nagaingon. Maayong gihapon ang Ginoo. Amen. Padayon papaghihapon ta nga maayo ang Ginoo. Amen. Praise God. Muna dapat nga madungog kanunay sa mga Kristohanon nga tinunalay nga nagatuo sa ato ang buhi nga Dios. No, nga ang Ginoo kanunay maayo sa tanan nga panahon. So karon nga buntagon ako ang gihatagan og panahon sa pag-share sa pulong sa Ginoo. So ako mga pag-ampo nga kitang tanan no nga naka-ensure nga ato ang kasing-kasing. Pangutana sa imong kaugalingon. Kung unsay rason nga naa siya karon dinhi. Putana, ask yourself. Katong tinuod yun, para naman dili ka magsilang sa attendance, or mao gyud na ang tawag sa Ginoo sa imong karon nga simbahan karon. Dili mo usahay man gud ang mga tao himuon lang ang simbahan nga musimba ko karon kailangan ko problema. Ngayana no? Ay yana dito natay yana. Simba ko karon kailangan ko gikinahanglan sa Ginoo. Ba karon nga kabuntagon akong ipagampo nga walaon na sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Kaya gusto sa Ginoo nga nung naa ta karon is simbahon nato siya, ipataas nato siya sa ato ang kinabuhi. Wala lain nga motibo. No, wala lain nga motibo. So karon nga bulan ang ato ang tema is nagaingon Christ's power is the answer. Multiplying the harvest. Grabe nga mensahe no. Christ's power. Nay mo tawag na, nay mo katapad diha, nanay kay gahom. No, nanay kay gahom. Pwede na din mo nanay tay power, no? Diha ikan kang Kristo. Is the answer multiplying the harvest. Ingat na sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria to the end of the earth. Kampo ta? Ginoo, daghaning salamat ani nga kabuntagon nga imo na sad kami gidala aron sa pagsimba, sa pagtuboy sa imong pangalan o sa pagkat-on Ginoo ug unsay angay namo pagabuhaton. Salamat Ginoo sa abri nga mga kasing-kasing ug hunahuna nga mudawat sa imong mensahe. Holy Spirit, be with us ani nga kabuntagon. Ubanimi, giyahimi, tultunimi ug tudlongimi. Bibin ako Ginoo nga magadala sa imong mensahe. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga mugawas sa akong mga baba. Dalaygon ka Dios ani nga kabuntagon. In Jesus name. Amen. Ingon ra, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So tama kayo or timing kayo mga igsoon nga kaning mensahe mo padala or hatag sa Ginoo sa tuwa karon nga bulan kay naata sa karon sa asa dili karon usa ni naa sa tuwa karon nga karon nga bulan naata sa harvest event nga gipahigayon. Kita tanan gi-encourage mo nga moapil ta tong tingdaghanan mga alam po unon. Na 30 days prayer and fasting sa morning. Alas 4 ka sa kadlawon mo mata. Na magi 21 days nga prayer and fasting gyapon nga sa alas 7 ka sa gabi mo apil. Yan na pag gipahigayon karon nga prayer and fasting lang gihapon. No, salamat kayo sa mga kaigsuonan nato nga ni apil, no? Salamat kayo nga naay kasing-kasing nga moapil sa ani nga mga buluhaton. Kay nagtuo ko nga kita tanan or ikaw ug ako
gisultian sa Ginoo. Dili ang leader mo nagsulti nimo. Kung dili ang Ginoo mo nagsulti nimo nga moapil niya anak. So iba, Christ's power is the power of the Holy Spirit, which inspire believers to be His witnesses to the ends of the earth. This dunamis, in Greek word, power, is a supernatural ability and strength given by the Holy Spirit, enabling believers to effectively preach the gospel, perform miracles, and boldly proclaim their faith. Din yung mga igsoon ang nasa tuwa, ang i-impart sa tuwa. In Christianity, multiplying the harvest of disciples means engaging in intentional, exponential, and relational disciple making rather than simply adding new converts. This concept is drawn from the teaching of Jesus, who used agricultural metaphors to describe the spread of the gospel. Isuon mo sa dieta nga sama sa usa ka mag-uuma nga maoy bubugas sa iyang mensahe. Nga diha gigamit ni nga pamaagi susama sa agricultural metaphors to describe the spread of the gospel. So, sama ng metaphors. Ikaw rin ang gatanom. Gatanom. Gapananom. Hinay mong katawan. Farmers ta. Nakakay binhi ka dala-dala di Exxon. Kadawa na na imong binhi niya, basi nabukbuk na na. Basi gibukbuk na na. Kapsalot pa ta? Gibukbuk na ang binhi. O ang set ni mo nga nasa imong karon nga gidala nga gihatag sa Ginoo. Sa matang usa, ingon pa, in Christianity, multiplying the harvest of disciple means engaging and intentional. Ino na ito katabad, rato kaguling yung intentional. Exponential, and relational disciple making rather than simply adding new converts. Sana sa tuwa, okay na, sa bulag kanta, bahala, wala siya na disciple. Ang bukante, dagan yung simbahan. Hindi na ang gusto nga ipasalot na ng mensahe nato karon mga igsoon. So, nakakay binhi, nga dala-dala karon. Ayaw na tipigin ang binhi, kaya dili na mamunga. Isabuan na. Kung sa umayan pa, isabuan no? Kung sa kuwan ka, kung mais, ano yun mo? Tagduha-duha, di ba? Nagduha-duha yung sagaran sa mga mag-uumas mais, nagduha-duha yung sagaran na magtanong ka. Kung sa mga lain mga kalabasaan, nagyan ko na siya, tama ka pamagi. Sumuna ang gihimo, umaw na ang gikuan na pagtulunan. So multiplying means training believers to make new disciples who then go on to make even more disciples themselves. This creates a self-reproducing movement that leads to exponential growth. Amen? Multiplying. So, mga igsoon, muna ang atong gihatag before si Jesus may balik dito sa langit. The harvest is refers to the vast number of people in the world who are receptive to the gospel message. It represents the potential for souls to be gathered into the kingdom of God. Kani nga mensahe makuha ni siya sa Matthew 9:37 nagaingon. The harvest is plentiful, but the laborers are few. So ako lang yung paano mga igsoon para natin references sa atong pagkamati sa mensahe sa Ginoo. Ako lang yung ipanglapitan gamay at least natin references sa atong tema karon. The disciple is more than a casual follower or church attendee. Nigyan mong katapan. Mauli ang disipulo igsoon. Dili ni siya katong casual lang follower or church attendee lang.
They are an, bugano itong basa, they are an, hindi na mo kabalo mo basa. They are an, who is committed to, praise God, from becoming like Jesus Christ. Discipleship involves a process of life-on-life mentoring and spiritual permission, not just attending church service. So mga igsoon, ang ato ang mensahe karon, dili na kaini nga para magsigi ka, dili na lang ta magsigi lang ta anhi sa simbahan. Apil lang ka permite sa praise and worship, pero wala tay himuon. Ha? So, ang pulong sa Ginoo sa Acts chapter 1 verse 8, nagaingon nga ang makadawat og power ang mga disipulo ni Kristo kung mabot na ang Holy Spirit. Ingon ay, and you will be witnesses in Jerusalem, Malinaw, Judea, Samaria, and to all the ends of the earth. Kani nga tayo, ganun gihimo ni, or ganun gistorya ni Jesus sa iyang mga disipulo. Kaysa wala pa lang si Jesus, nibalik sa langit. Kabalo na si Jesus nga iyang mga disipulo, murag maglibog, mahadlok. Kanang word yun nga mahadlok pag wala na si Jesus. Diba sa, before adding a verse, minun pagaling sila nga, kanusa man na mahitabo, nga ang paghari sa kingharian sa Ginoo, sa kingdom, na pa baka gihapon na Jesus? Grabe nga pagkutana, no? Ginamutana, nag-sure-sure yun ang mga disipulo. Ingat sila, Lord, kung mahitabo man ang mahitabo man ang paghari sa kingharian sa Dios, kanusa man ni mahitabo kanuhang pangutana na apa ba gihapon kaani nga panahon? O ito ba si Jesus ang amahan lamang ang nasayon niya ng talan? Muna yung giingon before ating verse 8. O giingon na sa utro. Ganun mingon ko nga ganun niingon siya ang utro sa verse 8. Kaya nag-ingon na siya sa verse 4. Ang Acts, ang nagsulat sa Acts is si Kisa kayo nagsulat sa Acts? Peter. Ha? Pablo. Si Paul. Ang nagsulat sa Acts is si Luke. Nasayod ba mo nga si Luke muna ka nagsulat sa Acts? Na istorya ni Luke, iyahanin nasulat, kaya siya mismo nakasaksi sa mga panghitabo ani nga panahon. So ganun ngayon man ko, ang Acts chapter 1 verse 8, last na ni istorya ni Jesus. Kaya ganoon, istorya ni Jesus sa Acts chapter 1 verse 4. O before ni, kanin, sa iyahan na ni kamatayon, dito na ni pagbalik niya sa katulungan daw, nabuhin sa pagbalik. Pero before ni siya nahitabo, istorya ni Jesus dito sa Luke chapter 24 verse 49. Nagsaan si Jesus kaya ang mga disipulo nagkaroon yun sila kahadlok kung mawala na si Kristo. Muna mingon siya sa Luke chapter 24 verse 49, I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Asa mini nga city? Sa Jerusalem. Kani sa Jerusalem, mao ni ang ilahang gitiguman sa panahon nga si Jesus ni ascending nga dito sa heaven. Nibalik na si Jesus dito sa heaven. Pero gisaysay gihapon na o gipamatudan pa gihapon na siya ni John. Sa John chapter 14, John chapter 15, sa John chapter 16, ginabalik-balik na nila nga mensahe. Kaya si John mismo, isa po siya sa 12 disciple ni Jesus. O nakasaksi siya, o nakadumog siya mismo, ano nga pag-ingon ni Jesus? Nga na ang Holy Spirit, ang iyang gamit ni John is advocate o helper. Muna ayang gigamit dito sa iyang pagsulat. Advocate and helper ang iyang gigamit. So naay power. Kano sa rin nahita ko ang promise nga gingon ni Jesus?
nga ang power o ang Holy Spirit mukunsad sa matag usa. Kay sa dihan ni ascending na si Jesus, ang mga disipulo ni Jesus katong nagtunganga rin sila dito kay ato nawala na si Jesus, nagtindog rin sila. Kisaan mo sa Ginoo nga ang iyang pagbalik susama sa iyang pagpanaw. Di ba? Kasi balik ka siguro si Jesus. Nagulat rin sila hantod nga na duha ka tawo. No? Ngayon nga sa mo yung gihulat diha. Wala na si Jesus. Kung hindi wala na sila kabalo sa angay nila buhaton, sa sunod. Sa next step. Hindi mo katapat sa dihang nabago ka, sa may sunod. Sa diha nga gi-receive nimo si Jesus Christ as our Lord and Savior. Unsa may sunod nga imong gihimo? Nagpabilin ra ba ka nga dawatan naman ako si Kristo. Dili na ako sa balay manginami-hinambi. Di ba naay gihimo? Ang mga disipulo, naay duha ka tawo nga mingon, wala na si Jesus diha. Nasa mission nga gihatag sa inyo ha. Ang Acts chapter 1 verse 8. Nasa mission. Ang mission sa Acts chapter 1 verse 8 ang tagaan ng power of the Holy Spirit ang iyang mga disipulo. Asa makita ang mission ng gisugod sa Ginoo dito sa Mateo. Siya memorize na. Mateo 19. Mateo 28. ito yung ano kung wala isuwat nila kay ano. Asa ang mission? 28, 19 to 20. Praise God. Ang gingon diha, go and make disciples. Baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Ang sumpay, And teaching them to obey. tudloy sila. No? Tudloy sila. So, muna ang dapat, muna dahil ang ginahimo sa mga disipulo ni Kristo. But, ang iyang giingon, dito sa Luke 24:49, hulate. Kaya giingon dito, hulate. No? Kaya giingon dyan, stay in the city until you have been clothed with power from on high. Nahitabo ni mga igsoon sa Acts chapter 2 verse 4, nagaingon, so dihang nag-gather sila, ang mga disipulo, o, nagaingon diha sa verse 4, all of them were filled with Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Kapalutan nga istorya mga igsoon, nga nagaingon ang mga tao nga naunsa rin yung mga tawanan niya, muna manig nangabuang. Buntag sa iyo pa, nagubog-ubog na. Para praising. So, muna mga igsoon, ang akong mensahe nga na akong mag-titulan, Empowered to Witness. No? Kinsa may empower sa Ginoo para mag-witness. Kundi ang mga disipulo ni Kristo. Ready na mo? Taas-taas naman niya akong wali karon. Ngala ganit ko, ganun taas kayo eh. Kasi katugon mo ba? So, tagaan mo authority ang mga katapan sa pagpukaw. Kung makatulong na siya, taas-taas na magiging. Kung okay lang siguro nito, makamansad ko din yung pahimo ko. So, empowered to witness. So, lahat. Empowered ka sa Holy Spirit. No? Boldness, no? Ika sa Holy Spirit. Empowered to witness, nagayon, refers to Christian being equipped by the Holy Spirit to share their faith and the gospel of Jesus Christ. Hindi nila po hindi ano nga mag-claim diretso empower mo ko. Kasi lahat na naka-empower sa imo ha. Na-empower ba ko, nag-aingon, nahan kayo. But refers to Christian being equipped by the Holy Spirit. Wala nag-aingon nga equipped by Brother Elmo Galinato. Di kinsa nga nag-equip. Kaya mga disipulo sa dihang nipanaw na si Jesus, wala nag-equip po sila ha. Kung dili ang Holy Spirit ha. Mo'y nalagiyan niya kay Ole, saan niya dito sa John, nag-aingon dito, tudluan mo sa balang Espiritu Santo kung sa'y angay niyong iingon istorya. Kaya niliyayon ni Jesus, kaya giingan sila, pag mawala na ko mga
makatag mo, no? Ang iyong pundo makatag kay i-persecute mo sa mga katawhan. Sumuna gingon ang Ginoo nga ang Holy Spirit or the advocate mo'y magatudlo, no? Siya ang atong magtutudlo. So, this empowerment allows believers to overcome kahadlok, fear, speak boldly, and participate in God's plan to spread His message through both their words and actions, making them part of God's partnership in the salvation of others. Amen? So, ang mga katawhan, o kita, o ang mga disipulo ni Kristo ano nga panahon, dili lang pamaagi sa ilang mga istorya na makita na na-equip sila sa Balang Espiritu Santo, kundi na action o nakig-partner sila sa Ginoo sa Balang Espiritu, even sa salvation nga ilahang naluwas. You cannot witness about Jesus unless you are a witness of Jesus. Isa daw? Ha? You cannot witness about Jesus unless you are witness of Jesus. Hindi pwede nga isugilon mo si Kristo, i-share mo si Kristo na ikaw mismo dili ka susunod ni Kristo. No? Ang Holy Spirit dili mo ba sa tuwa? Our way is to testify what Jesus have done in our life and our own lives is sharing our testimony. Una gaingon nga dili di ka makasaksi, mahimong saksi ni Kristo kung ikaw mismo wala nimo na sinati, nung wala nimo na sinati si Kristo sa atong matag usa ka kinabuhi. Ang mga tinunan ni Kristo na kinahanglan sa gahom sa Balang Espiritu Santo aron matuman ang ilang misyon sa pagmamatuod sa maayong balita. Pagpuyon nga masinugtanon sa mga sugo sa Dios. Mao ni ang mahimo sa balaan ng Espiritu Santo mga igsoon. Mao nang ingon si Kristo nga hulati gid ninyo. No? Hulati gid ninyo nga manawatan ninyo ang power nga gikan sa langit. Kay mao ni ang mahimo sa balaan ng Espiritu Santo sa matag usa nga kinabuhi. Ila nagkinahanglan sa gahom sa Balang Espiritu Santo aron matuman ang ilang misyon sa pagpamatuod sa maayong balita. Pagpuyon nga masinugtanon sa mga sugo sa Dios. Kani igsoon dili kini nato matuman kung wala ang Espiritu Santo mapadayon ng mga giya na nato. Yung ba, pagdaog sa espiritual ng mga kaluyahon. Amen? Kung naluya ay mong katawan, dapat espirituhanon na sinuwala ng Espiritu sa ginawala. Kaya nga man rin, kung na ang Espiritu Santo sa Diyos, maka daog ta sa mga espiritual ng mga kaluyahon. O pagtubo sa kinaiyahang sama kang Kristo. Gabi niya mabuhat sa Balang Espiritu Santo ng igsoon. Ang Balang Espiritu Santo nagahatag og supernatural na gahom o kaalam. Nagabago sa kasing-kasing aron mangandoy sa kabubuton sa Dios. Nangandoy ba ta sa kabubuton sa Dios mga igsoon? Amen. Praise God. So ang mga tao na nangandoy sa kabubuton sa Dios katutulo sa Balang Espiritu Santo. Pero kung wala na sa imong desire karon ang mensahe o kabubuton sa Ginoo, mayon na lang ka sige lang. Mahala na. Siguro ison, o dili na ganin yung priority ang muluhaton sa Ginoo. Kasi ang Espiritu Santo sa Dios wala na sa iyo. Ha? So, iyo pa, pagganday sa kabubuton sa Dios, nagahatag og kaisog. Abi. Pagpamatuod, dili gyud mahadlok mo share sa pulong sa Ginoo. Nga nagagasa o espiritual nga mga gasa alang sa pag-alagad sa simbahan. Dili ka mo yung igsoon nga wala kay gasa sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Kung ang Espiritu Santo sa Dios naa sa tuwa, siya nagahatag og gasa sa mga isa. No?
o sa kalibutan. Kini nga paghatag o gahom nagtugot sa mga magtotoo sa pagbuhat sa mga butang nga gibuhat ni Hesus. Sa pagpasiugda sa gingharian sa Dios o sa pagpuyo o usa ka madaugon nga kinabuhi Kristohanon nga nagahatag og himaya sa Dios. Ison, dili bildito niya ang mga katawhan sa Ginoo. Una ang Espiritu sa Dios. Dili ka pindido, dili ka makaingon nga murag akong kinabuhi ulay Dios. Kaya nagatudlo ang Ginoo sa tuwa ang Espiritu sa Dios mo ay nag-uban. Kung ano nakinahanglan o kung anong nag-promise si Lord o anong giingon man si Lord nga hulaton din niyo ang Espiritu Santo. Kaya kung basahon niyo ang Acts, no? Basahon niyo ang Book of Acts, daghan kayo na encounter ang mga disipulo nga dili o wala nila na pangandaman. Wala nila na pangandaman. Pipila lamang nga na-encounter nila doubt and opposition from others. Kani, sa dihang wala na si Kristo, sa dihang nahuman og kunsan ang balag ng Espiritu Santo sa ilaha, niabot dayon ang doubt and opposition from others. Many people did not believe the message that Jesus was alive and the Messiah. Sabot na yun ang mga Jewish religious leader. Strongly opposed it. Tinuod baka na, pipila lang wala na niya si Jesus. No? Wala na niya si Jesus. Yung daghan ang nag-oppose sa ilaha. Usa lang ang mga butang nga pasibol. Nga nangilit ang ganahan mo share kaya daghan nag-oppose sa luwa. Pasibol, umingon ta nga, madlok din ko ba? Mauna gina-audio sa tuwang hula-hula o kasing-kasing. Ngayon kay natay daw. Sa mga ugnaay nga daw sa tuwa, ugnaay mga ga-upos sa tuwa. Yang sabot na karuno kay trending kay GIL. Trending kay GIL, no? Isa may aware na nga balita nga, GIL, trending kayo. Kita tanan, trending ta kaayo karon. Kaya naata karon sa panahon nga kani mao ni ang ginakuan sa Ginoo maaplikar gyud sa tuwa nga ang mulahutay makadawat sa ganti sa Dios. Trending kayo ang GIL karon. Daghan na gadawat, daghan na kaupos tungod sa flood control. Diba? Tungod sa flood control sa Bulacan. O dili lang sa Bulacan. Kaya nga naman, si Senator Joel Villanueva ang napasangimnan na nangawat ang bilyon-bilyon. Ako isa na nakaabot sa mind niya kung si Senator Joel nakapagawat siya sa bilyon-bilyon. Wapo ka mga simbahan siguro, no? Isa may nakahinong-una-unaan, no? Diba kung tinuod yun, nga nanguha siya, simple man. Diba? Pero di nila kaya na pumatulan kay bisan kita wa kita simbahan nga kanang-tuwa. Igo na kita nangabang. So bisan kita makapamatuod yun ta. Amen ba? Amen. Trending man si sa meaning sa bago, JL karon, Judas is Lord. Joel is Lord. Joel is liar. Trending kita. So, nakakala JL eh. Ano kasi basis nagawa sa media karon? Sa kuan, ya lang, naisimahan niya, ikaw na susi. Hadlok ta, ka na may gadawat sa tuwa si ay, di naman hindi takapalo na yun, say, musunod nga istorya. Diyan, hindi ba katuwa mo si kuan mo? Bilyon yung tuwa. Diba? Ay, dili oy, nag-isimba naman ko, first timer ako sa diyan. Kasunod gani, murag dito na po kasalain, ako namang pag-isulayan. Pag-isulayan, naman muna ako, ano ba mga simbahan ba? Try lang. Ano? Kaya nanay nagdawat sa tuwa, nanay kaupo sa tuwa. Wala ako lang ang Espiritu Santo sa tuwa. Bakit mura kong enjoy sa nagbulan? No? Ngita ko na kong simbahan nga, walay sila ko. Eh, para di madamay. Ano? So, yan na, naidahang daw. Sabot na sa panahon sa mga disipulo sa una. No? Sa mga disciple ni Jesus.
ang mga nagdaw sila ang mga Jewish religious leaders. No? Ano kaduha? Nga nasinati nila ng mga problema, arrest, at mga threats. Peter and John were arrested and imprisoned for teaching about Jesus. Grabe. They were ordered not to speak in His name, but they continued boldly. Grabe ba? Gingnan na sila, ayaw na pagtudlo. Na? Gipreso na sila, gitrains pa din sila, ayaw na mo. Kaya patun din mo na mo, kung magtudlo, kung panayon sa mensahe sa Ginoo. Pero ang ngayon sa pulong, they continued boldly. No? Arrested. Mga threats. Kanay i-arrest ka karon nga mag-share sa pulong, dili na kayo ni applicable sa tuwa, no? Di wala may mo-aresto sa tuwa nga mo-share sa pulong sa Ginoo. Ano kung galit na mag-share? Bigyan mo ka ma-aresto. Bigyan mo ka ma-aresto, bisag dahil mo-arrest sa tuwa kung mag-share ka sa pulong sa Ginoo. Meron dito ma-arrest kaya dili mong punta ka share sa pulong sa Ginoo. Ang naa sa tuwa karon is kaning mga threats. Gina-threats ta. Samot na makasugakod ka o mga taong grabe po, no? Tapos kayo, kagalingon nga kay Balo. Parehas akong na-encounter sa una, first pa ko na nakasimba sa GIA, mga pipila pa lang kabulan. Gingnan ko niya nga, Bert, tinood ba yung nilay Ginoo? No, ka-birdmate ako. Bago pa lang yun ko sa GIA, ano pa ko, sa Shell pa ko na trabaho. Kita mo nila ba, gadala ng Bible. Diba, kung kita kagdala ng Bible, lahat kayo mga para sa tuwang mga kapalibot, no? Labi na kakauban na nato, o mga silingan. Kaya nga, tinood ba yun ng Ginoo? Hindi ko nga tinood according sa Bible. Siya, dilit. Ano sa sakuha? Kung naguna-una ka nga na Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa Ginoo. Nawa nga yun eh. Kasi naguna-una ka na Ginoo. Dili na mo? Kasi naguna-una ka na ang Diyos. Na ang iyang katarungan, kung naguna-una ka nga na ang Diyos, ikaw naghimo sa Ginoo. Ikaduhang pangutanan niya, tinood ba nga na impyerno? Ako kung pangutanan sa inyo, tinood ba nga na impyerno? Ingat mo siya, ikaw nga po naghimo sa impyerno, kaya ikaw ang naguna-una nga na impyerno. Ikatulong pangutanan, tinood ba ang Bible? Naman Bible. Sige, kung kamo pangutanan na ako karon, tinood ba ang Bible? Ana sa dili na tinood. Kay tao ray nagsulat na. Kung tinood ba na ang Bible, dili na mao ang sinulatan sa Ginoo. Isa may nakakita nga nagsulat ang Ginoo kung sa iyang agi. Kuyaw kayo no? Kasi makaikapter na. Murag mabarag yung ka, makayo ba si tinuod po siguro niya ipamimo no? Iya, bago. Saan ka naman ni bag istorya no? Pasagtan na nato siya mag-istorya na, kay daghan kay siyang istorya. Unsay tawag nga nga klase nga tao? Wala siya gituhuan. No? Wala siya gituhuan nga Diyos. Di siya katuo sa Bible. Kaya kung bawat ang gingon, kung tinood daw ang Bible, dapat si Lord mismo ang nasulat daw. Dili ang tao. Kung nga, ang tao ang kasulatan na pinagi sa dili, mga doktor, ang kasulatan na kasi daghan po kayo supporting verse. Na kung kita kulang tayo kahibalo, kung wala ang balang Espiritu Santo sa tuwa, bisan asa kita mo ato. Tanang mga patulunan siguro ato ang nawaton. No, mahinutang itiyes. Di na mo tuwa sa Ginoo. So, Benson, I pray na wala ang tuyo sa una-una katong example kay basi mag-una-una na mo karon. Ito. No? Wala ka na totoo kay tinood ang ato ang buhi nga Dios. Amen? Tinood ang ato ang Ginoo. Ikatulo, persecution and martyrdom. Kani, ipangpatay sila. Stephen was stoned hangtod siya mamatay. Si James, the brother of John, was killed by
King Herod. Putlang sila ulo. Ngayon may nasinati sa mga disipulo. Kung ikaw, kung sila, kung nga sila kapanahunan nun yung wala ang Espiritu Santo sa tumuhi, ang sa itong ginabuhi, hindi kita mo padayon namin. Tres ko lang daan. Ang ikaw pa kailangan sinati is poverty and kagutom. The enemy delivers face shortages of food and money. Kaya nung mo kasi istorya, nagpamaligya sa uwan ang ilang makaptangan, kaya naidaghan ng mga disciple ni Kristo o sumusunod ni Kristo, walang-wala din sila. So ang gihimo sa mga disciple sa uban, gipamaligya nila ang ilang kaptangan o gipang-share sa uban na wala. Kung wala ang Espiritu Santo sa ilang kinabuhi, o ikaw to, kaya ni mo ibaligya ang mga katangan para ihatag sa imong silingan. Di ba? Mingon niya, iyahay. Iyahay na kayo. Pero sa ilahan, tungol sa Espiritu Santo na nasa ilahan, kagisaan na sa Ginoo, mooy mugiya sa ilahan kung sa angay nila buhaton. O sa last, physical and spiritual hardship. Many disciples were beaten, chained, and forced to move from place to place. Paul in particular faced shipwrecks, hunger, persecution, and constant danger. No? Muna ilang mga nasin natin, mga pipila lamang niya ang i-share. Physical and spiritual hardship. Ipang preso sila, ipang kananiyahan sila, o ipang palaya sila sa lugar, sa Jerusalem. Kanina mga panghitabo sa Jerusalem pa siya. Pag-abot na rin nga time na ipalaya sa sila, mo ang purpose sa Ginoo, mayon siya, gikan sa Jerusalem, hantod sa Judea, o sa Samaria, o sa tibuok kalibutan. Kaysa dihan, ipag-persecute na sila dito sa Jerusalem. Nangkatag na sila, o ang uban niyanto sa Judea, ang uban niyanto sa Samaria. Namay, hantod sa tibuok kalibutan. Pag humani na ang buluhaton mga igsoon, si Paul nga dihang nabago nga ni-persecute sa mga disipulo, mo'y nalimuha sa pagsuyod sa tibuok kalibutan. Sa whole Asia. No? Iyahang nasuyod o napadala niya ang mensahe sa Ginoo. So muna nga kita karon nakaapil ana nga mensahe. So the Holy Spirit empowers ordinary believers to share an extraordinary message with boldness. Hindi na ito malikayan mga igsoon sa ito ang panahonan karon is mahadlok dito ang share sa pulong sa Ginoo. Isa may dili pa mahadlok ang share sa pulong sa Ginoo. So kung pasabot kita tanan, mahadlok pa ta sa pulong sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Di ba? Mahadlok pag yun gihapon. So, muna kay nahadlok man ta, ang atong himuon magpakahilom na lang ta. Kaysa maulawan ta. So, ang mga disciple ni Kristo, walay mga lawyer ato nga panahon sa iya. Walay mga businessman. Walay mga 4 degree nga graduate. Walay engineer graduate. Walay board passer ato nga teacher. Masteral, doctorate, wala. Kinsa man itong mga tawhana? Mga fisherman, mga tax collector, mga makasasala, mga ordinaryong mga tao. Ikaw ba, kita ba i-consider mo na ito, mga ordinary na tao? Amen? Ordinary tao, di kita. Ikaw ba nas mong tao ka, ordinary? Di ba naman tubag? No? Kung i-consider mo nga ordinaryo ka nga tao, tumagan sa Ginoo. Lain na magtinadawan sa kuha. Ikaw ang sunod gamiton sa Ginoo. Amen. Amen? At tumagan sa Ginoo, wala lang provision. Ako gani, gigamit ko sa Ginoo, nga general ako. Ito, joke lang. So, ang igamit sa Ginoo is mga ordinaryo nga mga tao. Kung saan nga akong ikahadlokan kay mahadlok ta mo reject. No, mahadlok ta nga i-reject sa eskwelahan,
Sa mga karon nga kapanahonan, grabe na kadaghan kayo nga magpagtulunan na ang atong ma-encounter. Dahil mag-whisper sa mga nga, sure ka? Kaya na mo mag-share sa pulong sa Ginoo. Di ba mangunog dahil ita? Opening prayer pa lang gani. Wala na. Mureklamo na ang siya, no? Siya lang pa, fasting na siya. No? So, ang Ginoo, wala siya nagahatag o wala siya nagatawag sa atua na kita mahadlo. He's given us the Spirit to live boldness. So, as we continue discovering the Holy Spirit, we're reminding that through the Holy Spirit, believers are empowered to witness. Unsa may bisa, unsa may tabo. Are you ready? So, namin mga pulo kabutang na akong i-share sa tuwa. Muna ingon ko mga task ni kayo. Una, the Spirit give us courage to speak. Terus sa Isaiah sa chapter 1 verse 8. So the Spirit give us courage to speak. When the Spirit fills us, He emboldens us to speak not from pressure but from passion. Amen? Kung nani kay passion igsuon sa pag-share sa pulong sa Ginoo, na kay courage, na kay kaisog, kay ang Spirit sa Dios anaa ka nato. No? Naa ka nato. Mao na nga kita gidasig sa Ginoo isip mga disipulo ni Kristo. So ang mga disipulo ni Kristo naturally dili gid sila mga kanang dasig ng istorya. Wala gani katudlo sila ha, wala in-detail training. Kung wala in-detail training sila ha, wala mga training. Sa may nagkagyo daghan kayo nga training diri sa tuwa sa simbahan. Nag-live class, nag-SOL 1, SOL 2, SOL 3, SOL 1.2. Ngayon, balik-balik na ba? No? Pero di magkakapon kaya ang share sa pulong sa Ginoo. Pero ang mga disipulo ni Kristo sa unang kapanahonan, walay katudlo sa ilaha, kundi ang Espiritu Santo lamang sa Ginoo. When the Holy Spirit came upon them, everything changed. Ang pagkakalawan, mahimo silang na-encourage na mo-share. Sa dihang magpakahilaw lang sila, kay siyempre kung mo-share ka, pakyun ka, o prisuhon ka, o na ang ilahang kahitabo. So, nawala, no? Nawala ang kahadlok. This transformation, wala siya nagabis sa ato ang mga personality or training. Kami mga uban nga, dili ko kay murag, dili na ko ni calling. Dili man ko igo, mga share anak. Natay mga ingala ng mga batasan, mga insun. But, ang pag-share sa pulong sa Ginoo, nga natin boldness is Spirit-empowered conviction. Dili ta mahadjok ya, basta naaga ni nag-uros-uros kasi mong dughan, so mong baba kay insun, i-share na. Hinay mo kagalingon, ayaw pagpakahilo. The Holy Spirit give them a deep sense of a purpose and urgency that outweigh their faith, their fear. So ingat na sa John 14:26, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ano magiging sa tuwa mga ito? Tabangan ta. Kadua, witnessing is not a performance. It's a partnership. Tinuod, na usahay nga maayo kayo mo-perform, maayo kayo mo-share sa pulong sa Ginoo. Magaling, inot kayo makation, pero wala ang balang Espiritu Santo sa Diyos. May kong useless na yapon ang mensahe sa Ginoo. Ang word na gina-share. So you don't need to have a perfect words or a police story. Hindi na kailangan na perfecto yun ang inyong inapangingon. Kanina sinatin ako ng mga igsoon sa niyang pagsugod ko lang yun ako. Kaya hindi ko kaya man ako din ang akong mga kauban sa training, mga graduate o 4 years graduate sa college. Kaya akong kaguliwan first, ginainan yun ako nga kaya man ako din.
Nang high school graduate ra ko niya 75 balbalin ko tanan. Niya pagsabot sa English, lisod dito ko mao gina akong problema sa una. Naay makarelate sa kuha maglisod sa pagsabot sa English. Muna sa una pagpalit ang Bible, nangay Bible Bisaya. Bisaya 'yun. Bisaya gyud ako ang Bible kay lisod na yung sagot sa English. Salamat sa Ginoo nga nanak ko nasabtan gamay hangtod karon. So walay nagtudlo but ang Holy Spirit mo nagtudlo. O kita kung ata na kakahadlok, kaluyahon, or kanang karoon ka o kanang pagtanaw o kubos sa imong kaugalingon. Igsoon kung ang Espiritu sa Diyos mamuhat sa atong mga katusa. I believe na kay courage. Himo na tong partnership na to sa itong pagpangalangan sa Ginoo. Labi na sa pag-share sa spring sa gospel niya isang mula ng Espiritu Santo. Dili na kailangan nga nindot kayo mga mensahe niya. Dahil kikag mga lalong nga asa na niyo kung ipagkuha ng mga mensahe. Kung usay makaya niyo mga inistoryahan, sama na ko, magbinisaya lagi ko. May mga rin hindi akong makaya nga inistoryahan, bisaya lagi. So, but witnessing isn't about a perfect presentation. Perfect presentation. Instead, it's about a powerful presence. The Holy Spirit is the one who convicts the heart. Dili diya ikaw ang magpa-convict sa tao. So reveals truth and draw people to Jesus. We are simply vessel. Ito lamang ang mga simple ng mga tao na gamit sa Ginoo o gamiton sa Ginoo. Kung saan nagkinahanglan sa Ginoo sa tuwa, willing heart and open mouth. Sa hayat amon na ta sa willing heart. Dili wala apil ang open mouth. Ison karon sugod karon dapat tayo willing heart and open mouth. Pila na to kay taman. Kasi taman ta sa open willing heart. Lord, willing gid ko Lord. Willing ko magpagamit, willing ko mo-share sa word of God, willing ko sa tanan. So dili mo sad ka wala sa di mo gina-open imong mouth. So dili pwede dapat duha. Open heart and willing heart and open mouth. Praise God. So, when we witnessing as a partnership, the pressure mawala. Mawala siya. We don't have to be impressive. We have to be obedient. Hindi kailangan nga ma-impress ang tao sa imuha, pero kung ang Espiritu sa Diyos, rin makapa-impress na lang sa imuha sa mga tao. Hindi kailangan grabe, gwapo yung ginagawa ha. Dili man ingon na ang ito sa Ginoo lang is we have to be obedient. Our job is faithfulness. The Spirit takes care of the fruit. Siya nang bahala sa resulta, sa bunga. Ikatulo is boldness comes through intimacy with the Holy Spirit. When we walk closely with the Spirit, we become more sensitive to His promptings. So, kapag tayo mga, walang na yung mag-udyok sa inyong heart, pag-share na dito. Sharing siya ba? Sa may naka-experience na, walang na yung kakanamig din sa inyong heart na mag-share ka sa Word of God or ano siya i-encourage or something may nga na. Yeah, ikaw, anasin mo is ka lang, hadlok lang yun. Hindi, lagi po Lord. Kasi may naka-experience na, nagkan kayo, di ba? Nagkan kayo. Dili na exempted na, mahadlok kita. Bisag nanay bitay ka nang grabe na kakakuan niya ingon nga, sige na. Ingon dili, become more sensitive to His promptings. I-share na kita igsoon. I-share na. Muna ako igsoon sa dihang, before ko mag-share sa Word of God, akong prayer, like Jeremiah. Like Jeremiah. Di ba prayer ni Jeremiah, bingon siya nga, Lord, ang ako ang puna sa imuhang mensahe. Di ba, sadyang kitawag si Jeremiah, una-una may reklamo siya. Bata pa man ko. Di ba? Sa Isaiah, siya, Lord, bata pa man ko. Ano ako may matawag sa imuha. Ingon ang Ginoo, ako'y bahala sa imuha. Kaya ikan sa iyan pa lang kasi mong mama, gitawag na ka para sa share sa imuha sa Ginoo. Sumunang mag-ingon pa dito,
nagkalayo or magkalayo ang baba ni Jeremiah mo share sa pulong sa Ginoo. Saynan ka ang mga bukog gipang ikuman na. Diba? Kami tungod ka ang kanyang prayer is mahimo nga ang pulong sa Ginoo magabaga sa iyang mga baba kasing-kasing tibok niya kinabuhi. So nga ako Lord, dili man to mahitabo ang gihimo nimo kang Jeremiah. Pero ako sa diha magamo ko sa Ginoo Lord, maluoy tawon ka. Ingana di ko magamo sa Ginoo tinod. Lord, maluoy gyud tawon ka. No, maluoy gyud ka sa tuwa Lord. Kaya dili ko ingana kamaayo mo istorya sa mong mensahe. Kung dili ko nimo ubanan, wala gyud. Sumuna kung naa ni mura ka ng conviction sa inyong heart na pag-share sa inyong pulong sa Ginoo, pag-ayo sa Holy Spirit, tabangin ko. No, tabangin ko. So the Holy Spirit doesn't just comfort you. No, comfort you. He empowers you. He doesn't just teach you. He sent you wherever you are today. So you are His witness, and He will give you the words, wisdom, and courage to speak. You don't have to be wait until you feel ready. Now, the Spirit is your readiness. Just be willing, open your mouth, trust Him to work. Kaya kung mula ko na ito, kung saan na marindi, mula kuha ko na lang sa Ginoo. May nga punta, dito mag-ito ko ready. I'm not ready, Lord. Ano sa mga kamaray mong i-ready, anak? Ano mag-apo na ito, Lord? Ano sa kumahay mong ready? Ingon dire, ang bulong, ang giingon, ang istorya sa tuwa, ayaw hulati. Nga ang feeling mo nga, ready na ka. But the Spirit is your readiness. So kung naa ka sa Spirit, naa Espiritu sa Diyos sa tuwa, kanang nag-walk ta with intimacy sa Espiritu sa Ginoo, siya na ang andam. Kung ang imong kasing-kasing, matingala na lang ka, o imong baba, makashare na ka din sa mensahe sa Ginoo. So, in conclusion, dili ko tinuod polo ako ka. In conclusion ng Edson, in Acts chapter 1 verse 8, it's not just history. No? Dili lang siya history kaya itong panunduman sa diyan na mag-share. But ang gitulo sa Ginoo sa Noah is, it is our mission today. Nakaka-mission is all. O kaya kadua, we are not saved to sit still. We are saved to be sent. Nakainumdum mo sa giingon ni Duterte katong gikulong sa kanang gidaog siya. Ngayon siya nga, I am not a Filipino for Nothing. Diba? Gusto mo na ko ni gamito ni nga statement or nga words. Karon sa tuwa, I am not saved for nothing. Hinayin mo ang kagalingon, Lord, wala lang ko naluwas para sa wala yung hinugan. Ato, iingon sa kagalingon, I am not saved for nothing. Istorya sa kagalingon. Istorya sa mong heart, karon. Ipagawa sa mong baba. Di ba, mas magkaroon ka og aksyon kung madunggan sa imong lawas ang imong giingon. Amen ba? Sa may nakainom na, sa may nakabaluan na, dili mo tayo action ng imong body. Kung dili niya madungog sa imong istorya, ang imong gusto buhaton. So, ingon pa, mas epektibo siya nga imong lawas magana kung madunggan niya ang imong istorya. So, busa karon iso na encourage you, mingon ka sa imong kagalingon, I am not saved for nothing. That's it for nothing. Laki ang impact, di ba? Laki sa impact ng iyong istorya o ikaw mismo ang mo. I am saved. I am not saved for nothing. I am not saved for nothing. So natay mission mo Exxon. Muna na ang Espiritu sa Diyos kay natay mission. The power, dapat natin power, no? Sa pang-mission. The power for the mission is the Holy Spirit.
So, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. The disciples were ordinary fishermen, tax collector, and common people. So, susama sila sa usa ka kisa may bago nga nakatrabaho dire or na-promote isip usa ka manager. Naman diri sa tuwa. Or kanang na-promote ka sa usa ka trabaho nga dili nimo kanang linya sa may nga trabaho o klase. Gi-promote ka ana nga trabaho niya para sa imuha daw kayo. O di ka manood sa ana nimo buhaton. Iba na ko may ingana nga mga paghigayon nga I remember no si Pastor Ramay may siya nga sa diha gi-promote siya nga siya magpastor diri. So Lord, nabangi ko, hindi ko kabalog siya akin na buhaton. Ingani gihapon ta mga igsoon, ang mga disipulo ni Kristo, mingon sila nga para praise mga igsoon. Mingon sabi akin na sulod buhaton. Di ba? So, is pareha na sa kasakyanan. Kung ang sakyanan walay battery, ang battery mo na nagadala og kuryente sa sakyanan, di ba? Bisa pag kung saan nakaklase nga sakyanan, guwapo or sinaw kayo. Pero kung wala na yung sa battery, di ginawandang. Wala yung kuryente nga mag-produce sa iyaha. Bisa pag puntang na yung mga sakyanan niya, kung wala yung battery, di gina siya magagan. Kaya ang battery mo nagahatag sa iyaha kuryente. Simra gyapon sa tuwa mga igsoon. Kung wala ang spirit sa Dios sa tuwa, dili gid ta mamahimo nga makashare o makapapatuod sa mensahe sa Ginoo. Kung dili mo ta magkaroon ng kabaguhan sa atong matag sa kinabuhi. Usa ka butang nga una ta maka-share sa pulong sa Ginoo, ma-experience una nimo ang kabaguhan sa atong kinabuhi. No? So ikaduha, the purpose of the mission. So may purpose. Mahimo kang witness ni Jesus. So you will be my witness. Yun siya sa mensahe. And we are not called to be lawyers, but witness. Kano mingon ko nga, we are not called to be a lawyer, but witness. Kaya sometimes, dili din sometimes, kay lawyer magkidibate, magunta. No? Kidibate na ba? Safe na punta ni mga karon. Safe na punta ni wala. Wala kay mano kay ay mo to si brother dili lang ta lawyer. Di ta makikibati. Pero na ang itudlo sa Ginoo is your testimony is most powerful tools. So muna ang iyong na nga ang Espiritu nagabago sa atwa matag sa kinabuhi. So ikatulo from the plan. Sa may plano ang iyong mensahe is for the mission. Ang plano ani ingon dire to the ends of the earth. Ata magsugod in Jerusalem, Judea, and Samaria, and the ends of the earth. Asa magsugod at home. Start sa imong balay. Diba? Sa tinuod o sa dili, ang dili tanang pamilya nga nakakaroon diri kay imong pamilya nga luwas na. Amen? Kinsa man nasa tuwa karon dinhi, ay ang pamilya luwas na tanan. Wala gay. Wala pa. So muna ikon siya sugod sa Jerusalem. Kaya nga nangingnan sila sugod sa Jerusalem kay sila is taga Jerusalem. No, ang disciple ni Kristo. So sugod sa atong pamilya. Sugod sa imong close na friends. Sa imong mga barkada. Barkada ta sa chika pero dili ta barkada sa mensahe sa Ginoo. Dugay na kayo nag-spend of time sa ilaha but in essence wala kita naka-share of word of God sa ilaha. So muna start sa imong balay, sa imong pamilya, sa imong close friends, and in your local community kung asa ka karon, sa imong gitrabahuan, sa imong school. Be where you are, but don't stay there God's vision. For His people is always expanding. No? So ga-expand siya. Dili lang diha. Para dili ta madugay
sulti na karon. Ina yung kataban. Next, who can I be a witness to today? Muna akong ibilin nga pangutala sa inyo mga igsoon. That's why, listen and respond to the Holy Spirit. No? So, simple lang. Share our testimony. Share some encouragement word. Pero before na siya mahitabo mga igsoon, kailangan ang Holy Spirit musulod sa tuwang kinabuhi. No? Musulod sa tuwang kinabuhi, mubago sa tuwa, mag-change sa tuwa, dawit ang tanaw, dawit ang istorya, dawit ang decision, mag-change sa tuwa. No? Ibaguhon ta niya. O, I believe, kaya na ito tayo. Ang Holy Spirit na tayo bahala. Amen? Palakpakan na ito itong buhin na Diyos. So, kung ano nga, sa tuwa ka rin din ngayon kita nga, lisod man, isa yung mga estudyante din ganit. Isa yung bisin math or ka na, mayo sa math. Matulog. Ha? Katong wala dibalikan ng math. Matulog. Balik-balikan. Isip sa kagustuhan nun, lisod gihapon ni. Sama sa usa ka estudyante nga nag-exam og math. Kung wala kay calculator, lisod ka ay. Na may engineer na to din eh. Duha ka po. Gamit calculator niya, wala. Gamit yun. Kaya mo na ang tools nila. Kaya nun yung muna mag-graphic compute ka dyan. Lisod kayo eh. Isa may bright of mind math rin. Ako, bright of math. Tinood. Matulog. Tawaman mo. Parehata no? Mga bright of math. Basta math na gani sa itong buhaton. Matulog. Tulog, mag-CR, mag-gawas-gawas. Huwag pa na si Sir, huwag pa na. Pag-pagigsa, huwag sa inuwaton. Pumupya. Wala nga. So, muna yung nag-solve, sama rin ihapon tayo, kung wala ang calculator, dili mo kaya mo answer sa mga solving problems sa pag-exam mo ba? Same lagi ako sa tuwa. Kung wala ang balance, Espiritu Santo sa itong matago sa kinabuhi, maglisod yun ta. Dili mo kaya. Kinakagulingon yung mong kusog, imong baguhon ang imong kagunayon, baguhon mo ang mga tao na nabalibot sa imo. Dili na ito kaya. Amen? Dili na ito na siya kaya. So, mga estudyante, sayang na ba ang exam kung di ka magtuon? Dili. Kailangan yung magtuon. No, I remember no, kung nag-exam ko sa license sa insurance, dahil ako matulog, basahon ako ng permititanan. Basahon ako, magagabihin ako, basahon, bilang ito kabulan. So, yung anak ko dahil doon ang mag-exam, di pwede mag-exam na kanaway tuon. So, siyempre kaya po na ito ma-exam. Kung wala ang Espiritu sa Diyos sa tuwa, dili kita may mga panahon ko. Dili na kaya, dili na ito kaya. No? Sumala ato akong ikuan nila, di-state yan nila nga itong sa Binisaya. Ingon dira, para mahimot ang magmadaogon sa kinabuhi nga Kristohanon nga nagahatag sa himaya sa Diyos na ginahanglan ta ang Espiritu sa Diyos. Kaya daghan mo po sa tuwa o daghan wagil sa tuwa. O daghan mga persecution, daghan mga problema, physical, spiritual na atong maagian. So, musa karon nga kabutagon, magpapunsad ta sa isbalang Espiritu Santo. And open your heart and open your mind. And ay mong kasing-kasing, kinatibukan mong kasing-kasing, atong abrihan para sa balang Espiritu Santo aron bubuan kang balik sa iyang kahon. Para diin aduna tay kadasig, kaisog, kahibalo sa pag-share sa iyang mensahe. Iyon pa ang ato ang awit nga atong pag-awiton karon. Come, Holy Spirit. Yung siya diha sa chorus niya kung more of your presence. Take me as I am. Use me as your own.
I gave my all for you alone. Dili ko ganahan sa ikaduha niya. Pour out your spirit more in your power. Jesus, you are all my soul. My heart is calling out to you. Mabana ang isa, pakanggay sa itong mga kasing-kasing na iso. Dili sa praise, nag-aingon siya, change and mold me to be more like you. All my life, I live to worship you. Purify me, set my heart on fire. Sabi mo, kailangan ng fire. Let me come to pure as gold. So, may ikson na magyabang ang tanan sa pagpanindog, atong i-worship ang atong buhay ng Diyos. Ito sa simbahon, atong ipataas ang atong mga tigong sa iyahang karoon ng kaguntagon. We welcome ato ang malang